Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Please Remember Me by the Five Blind Boys of Mississippi sa kanilang album na The Tide of Life. Now, tayo po magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon para sa ating devotional sa umagang ito. Welcome po sa ating Morning Mana with Pastor OG. Aklat po ng Job. Chapter 2, no? Sa aklat po ng Job, chapter 2, buong chapter po ng Job ay babasahin po natin yung chapter 2 na ito. Sinubok uli ni Satanas si Job. Ito po yung pagsubok kay Job, no? At yung pagdalaw din ng kanyang mga bisita mula sa malayong lugar. Muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, nagparuot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, walang tutulad sa kanya sa daigdig. Malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin, at di gumagawa ng masama. Ipinapinsala ko na siya sa iyo, Ipinapinsala ko na siya sa iyo ng walang dahilan. Gayon may nanatiling tapat sa akin, sabi pa. Sumagot si Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw ang bahala sa kanya. Huwag mo lang siyang patayin. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang kanyang katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibinga ang palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo ba nalalaman ang iyong sinasabi? Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati ang kahirapan? Sa kabila ng nangyayari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Ang kalagayan ni Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigang sina Eliphaz, na Timanita, Bildad na Suhita at Sofar na Naamatita. Nag-usap silang tatlo upang dalawin si Job. Malayo pa sila'y nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, buong pagkahabag silang napaiyak. Pinunit nila ang kanilang kasuotan at nagbuhos ng abo sa ulo. Nakiumpok sila kay Job ng 7 araw at 7 gabi. Ngunit di sila kumibo kaunti man pagkat nakita nila ang malaking hirap na tiniis nito. Sa umagang ito ay pag-uusapan po natin ang topic na nagsasabing the greatest gift. Sa isang sa tao na may pighati, they are grieving, what gift can we give for this kind of people? We can see, mga kapatid, no, na si Job po ay medyo hirap na hirap talaga sa kanyang kalagayan. At kung atin pong papansinin, sinabi dun sa Biblia, pati asawa niya ay nagsabi ng sumpain mo na lang yung Diyos mo, Job, at mamatay ka na. It's a terrible thing. Some people think that the 3 friends of Job has not done nothing, no, walang ginawa. But look at it, the 7 days na wala kang sinasabi. It's a comforting thing na ginawa ng mga kaibigan niya, na kahit wala silang sinasabi, but they were there to grieve for Job. Mari sabihin natin, may ginawa nga sila. The later part, no, meron silang sinabi kay Job, sinisi nila si Job. But in the first place, they didn't come there for that reason. They come there to comfort Job. Naupo sila for 7 days. So the greatest gift that we can give is simple. Give our listening ears. Give our time. The presence that we can give to them is the greatest gift that we can give. Yung panahon lang po, no, na kaya nating ibigay at makinig sa kanila in the time of grieving, the time na sila po nasa kapighatian at nasa kalungkutan, the time that we are there, the presence that we spend together with them is the greatest gift that we can give. Sinabi nga po ng
ng ating material no sa Daily Bread, may binanggit siya dito na gusto ko pong basahin sa inyo. Sinabi niya, most often, those who suffer remember the quiet, unassuming person. Someone who was there we needed, who listened, who didn't keep glancing at the watch, who hugged, touched, and cried. In short, someone who was available and came on the sufferer's terms, not on their own. So ating nabasa po no na mas mahalaga sa kanila ang panahon na kailang pwedeng i-google sa kanilang kaibigan. So my challenge for this morning is so simple. Why not stop for a moment and spend time to those people who are hurting, to those people who are grieving, and spend your time with them. Spend your life with them. But when I heard the brilliant song, freedom where my heart belongs, he was calling. Love came calling. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG. Ang inyo pong awitin na narinig ay Love Came Calling by the Triumphant Quartet. Sa album din po na Love Came Calling. Now, patuloy po tayo dito sa biblical truth na atin pong nabasa. Alam po natin na si Job ay tempt no, ng devil. Sinubukan siya ng demonyo. Yung katawan niya na, pagkatapos yung mga anak niya namatay, 7 anak namatay. Ang sumunod naman ay ang kanyang katawan, no? Ari-arian niya ay naubos, mga anak niya namatay. Siya naman ngayon ay nagkasakit. But still Job remained faithful to the Lord. Hindi siya nagkasala. And the good side with this is this. He has friends who are there, who are willing to comfort him, who are willing to listen to his grieving soul. Now, ano mga point na gusto kong iparating? Ito po, unang point, your presence even without a word does much. Ang ating presensya kahit walang salita ay malaki na ang nagagawa. Opo, totoo po yan. Maaaring may mga panahon na ang advice natin ay hindi po nakakatulong at maaaring yung ating salita no, ay minsan nakakasakit pa. But what they need during that time is person who are there to sit down, to comfort, and to challenge. Another point po na gusto kong iparating is, a good advice might be helpful, and a comforting word might soothe the broken heart. But, most often, what they needed are shoulders to cry on, and an ear willing to listen. Sinabi ko po dito, maaring ang good advice ay napakaganda. Maaring ang comforting words ay nakakatulong sa kanila. Pero during that time, no, na sila po ay problemado, hindi nila kailangan yun eh. Ang kailangan nila is may mga taong dadamay sa kanila, makikiiyak kasama nila. Yung may balikat na pwede nilang malapitan at iyakan during the time of their troubles. And merong tenga na handang makinig kung ano man ang kanilang sinasabi. Kasi kung may mga time po na ganito, minsan iniisip natin, tayo ang pinakamagaling, di ba? Ang sarap mag-advise, ang sarap magbigay ng payo. Pero actually po, kung tunay po tayong counselor, hindi po tayo ang nag-a-advise eh. We are just guiding them and lead them towards the right direction. We are just helping them to come up with the idea. We are just leading them on what is the best idea or what's the best solution to do. But during this time, no, kay Job, what he needs is people who are willing to comfort him. Another point po is the greatest gift you can give to a grieving soul. Halimbawa, may kaibigan kayo na suffering too much. What you can give is not your lengthy advice, nor a blame, but a heart willing to put their faith or your faith on his shoes and at times spent with undivided attention. Ano pong ibig iparating dito? Ibig pong iparating na kung halimbawa mayroon man tayong mga kaibigan na namong problema, hindi po nakakatulong yung advice natin na napakahaba. No? Wala po siya maitutulong. Ang kailangan lang po natin gawin yung puso natin, ilagay natin doon sa kaisipang, kung ako nasa sapatos niya, ano kaya ang gagawin ko? Ano kaya ang maging nararamdaman ko? In that way, you will feel what she feels or he feels. In that way, we know how to behave well. No?
At isa pa doon, yung panahon na ating iginugugol kasama niya. Often, the best comfort is just being there. That's true. Just being there, it's the best comfort that you can give. Don't just simply say, you are wasting your time being with someone, but the time that you are there with them during the time of trouble is the best time that you can give for them. God bless po at magandang umaga once again.